Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nag-aalala sina Nangang Chenkyo at Han Jun tungkol sa layunin ng pagbabalik ni Aaron sa Yanjing, ngunit napakasaya ni Han Tianyang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Han ay may ganap na relasyon sa Aaron, at sa puso ni Han Tianyang, iniisip niya na ang Aaron ang pinakamahusay na kahalili ng pamilyang Han, at ang Aaron lamang ang makakapagpaunlad ng pamilyang Han. Para naman kay Han Jun, na naging spoiled mula pagkabata at wala talagang alam sa negosyo, hindi ito inisip ni Han Tianyang. Bukod dito, naniniwala si Han Tianyang na kung ang pamilyang Han ay talagang mahuhulog sa mga kamay ng Han Army, ito ay tiyak na bababa. Ilang taon na kitang hindi nakikita, pero lumaki ka na. Ang tagal mo nang hindi bumalik para makita ang lolo mo. Sabi ni Han Tianyang kay Aaron na may nagrereklamong mukha. Lumaki ng husto ang Aaron, ngunit wala itong kinalaman sa oras. Ito ay dahil minana ni Ivory ang kapangyarihan ni Fuyao at naging mature. Kaya sadyang binago ni Aaron ang hugis at hitsura ng kanyang katawan. Kung tutuusin, nagawa niyang baguhin ang kanyang pisikal na katangian sa kanyang kalooban. Bilang isang malakas na Diyos, madaling magawa ito ng Aaron. Lolo, dapat alam mo ang tungkol sa Cloud City. Masyado akong abala. Sabi ni Aaron, para sa pagpapaunlad ng bagong urban area ng Yuncheng, maagang natanggap ni Han Tianyang ang balita. Hinangaan niya ang mahusay na pagsisikap ni Han Sanchen. Gayunpaman, alam din niya na si Han Sanchen ay isang tindera lamang. Ano ang magagawa niya para sa kanya? Gayunpaman, hindi sinira ni Han Tianyang ang Aaron. Alam niyang hindi na bumalik ang Aaron. Dapat may sariling dahilan siya. Oo, alam ni Lolo na busy ka. Nagrereklamo lang siya dito, sabi ni Han Tianyang. How are you recently? Mukhang nasa mabuting kalusugan ka pa. Nakangiting sabi ni Aaron. Tinapik ni Han Tianyang ang kanyang dibdib at sinabing, 10 kilometro akong tumatakbo araw-araw. Maging ang matandang katabi ay sakam sa aking pangangatawan. Nang marinig ang biro na ito, hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Nararamdaman niya na napakasaya ni Han Tianyang, kaya hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang gagawing dahilan para umalis ng tuluyan. Talaga, hindi ka magugustuhan ng matandang katabi no? Nakangiting sabi ni Aaron. Tinaasan ni Han Tianyang ang isang kilay at sinabing, hindi lamang ang matandang babae, kundi pati na rin ang batang babae. Lalong naging bias ang topic na Ye at Son. Nang malaman ni Aaron na mali ang sign, huli na ang lahat. Hindi mo alam, ang lolo ko ay haligi pa sa umaga. Sabi ni Han Tianyang na may pagmamalaki na mukha. Nang talakayin ang problemang ito sa kanyang mga nakatatanda, nakaramdam ng hindi komportable si Aaron, kaya mabilis niyang binago ang paksa at nagtanong, Lolo, ano ang sitwasyon ng kumpanya kamakailan? Ang kumpanya, saglit na natigilan si Han Tianyang, at sinabing, well, napakabuti nito. Ang pamilya Yang, ang pamilya Wang, ang pamilya Mo, na dating 3 malalaking pamilya sa Yanjing, ay hindi na makapagbibigay sa pamilyang Han ng syempre, hindi mukha ng pamilyang Han, ang pinakamahalaga ay ikaw. Hindi itinago ni Han Tianyang ang kanyang pagmamahal sa Aaron. Lahat ng 3 malalaking pamilya ay minsang nakipagtulungan sa pamilyang Han, na ginawa ng Aaron. Higit pa rito, tinatrato ng pamilya ni Wang at ni Wang Li ang pamilya Han ng may mabait na puso. Natatakot sila na kung mayroong anumang negosyo na hindi kumita ng pera para sa pamilyang Han, kailangan nilang ibigay ang lahat ng negosyo ng kanilang pamilya sa pamilyang Han. Mabuti naman, sabi ni Aaron. Nga pala,
Kailan mo balak bumalik sa Yanjing? Kung aalagaan mo ang kumpanya ng pamilya Han, tiyak na uunlad ito. Ang kakayahan ng iyong ama ay mapanatili ito, sabi ni Han Tianyang. Lolo, gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol dito kapag bumalik ako sa oras na ito. Sabi ni Aaron. Hindi maipahayag ang kaligayahan ni Han Tianyang. Natatakot din siya na lalabanan ng Aaron ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na babalik ang Aaron sa Yanjing dahil dito. Walang dapat pag-usapan. Basta pagbalik mo, pwede ka na agad kumuha ng posisyon bilang chairman. Sinabi ni Han Tianyang na hindi na niya kailangang isipin ang tungkol dito. Umiling si Han Sanchen at sinabing, hindi ako makikialam sa anumang bagay sa kumpanya sa hinaharap. Babalik ako sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo na gusto kong mag-abroad at hindi na babalik. Natigilan si Han Tianyang. Inaasahan ko ang pagbabalik ni Aaron sa pamilyang Han upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganito ang sinabi ni Aaron. Ang malaking puwang sa aking puso ay humantong sa pagkalito ni Han Tianyang. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Han Tianyang at sinabi kay Aaron, aalis ka, at hindi ka na babalik. Oo, sinabi ni Aaron, ito ay isang bagay na dapat harapin sa lalong madaling panahon, kaya hindi niya kailangang mangibabaw sa harap ni Han Tianyang. Sumimangot si Han Tianyang. Hindi ito magawa ng Aaron nang walang dahilan. Umalis siya, baka kasi may mahirap sabihin. Naisip ni Han Tianyang si Nanggang Bolang sa unang pagkakataon. Marahil siya lang ang hahayaan sa Aaron na gumawa ng ganoong pagpipilian, o maaaring ito ay isang walang magawa na pagpipilian. Si Nanggang Bolang ba ang nagpagawa sa iyo ng ibang bagay? Nagngangalit si Han Tianyang at sinabing minsan ng kontrolado ni Nanggang Bolang ang kanyang buhay. Ayaw ni Han Tianyang na pumunta sa sarili niyang paraan ang Aaron. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa kakayahan niya, paano mo ako makokontrol? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen na talagang malaki ang impluwensya ni Nanggang Bolang, ngunit sa harap ni Han Sanchen, ito ay pediatrics. Ngayon ay tinatrato siya ni Nanggang Bolang na parang isang Diyos, gaano niya kalakas ang loob na kontrolin ang kanyang buhay. Si Nanggang Bolang ay walang tapang o kakayahan. Ngunit hindi naniniwala si Han Tianyang sa mga salita ni Aaron, dahil alam na alam niya ang sitwasyon ni Yuncheng. Nang ang mga luxury goods na iyon ay may pananagutan sa Yuncheng, nahulaan ni Han Tianyang na ang hitsura ng mga taong ito ay nauugnay kay Nanggang Bolang, dahil mismong si Aaron ay hindi makagalaw sa mga malalaking figure na iyon sa mundo ng fashion. Ang tanging naiisip ni Han Tianyang ay si Nanggang Bolang. Mula noon, halos maniwala si Han Tianyang na may kooperasyon sa pagitan ni Han Sanchen at Nanggang Bolang, kaya nagsimula siyang mag-alala tungkol kay Han Sanchen, dahil tiyak na malulugi si Han Sanchen kung makikipagtulungan siya sa mga matandang magnanakaw gaya ni Nanggang Bolang. Sa isip ni Han Tianyang, hindi kailanman maaaring maging kalaban ni Aaron si Nanggang Bolang, kaya labis siyang natatakot na ang Aaron ay maging pupi ng Nanggang Bolang. Aaron, dapat mong malaman na si Nanggang Bolang ay isang napaka-insidious at tusong tao. Siguradong malulugi ka kung makikipagtulungan ka sa kanya, sabi ni Han Tianyang. Tinitigan ang nag-aalalang mukha ni Han Tianyang, hindi napigilan ni Aaron na matawa at sinabing, Lolo, pasensya na hindi siya nakipagtulungan. Napabuntong hininga si Han Tianyang. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay kailangang magtago sa kanya sa oras na ito. Nasabi lang niya ang lahat ng nahulaan niya. Sa oras na ito, ayaw mag-alala ni Han Tianyang tungkol sa mukha ni Aaron at hinayaan niya si Aaron na pumasok sa dagat ng apoy. Alam ko ang lahat tungkol sa Fengchen Commercial Building sa Yuncheng. Kilala ko ang mga inimbitahan mong may-ari ng luxury goods. Hindi ba sila kamag-anak ni Nanggang Bolang? Prangkang sabi ni Han Tianyang. He really helped with this, but that doesn't mean na makokontrol niya ako. Sabi ni Aaron. Walang magawa si Han Tianyang. Sa kanyang opinyon, si Aaron ay napakabata pa para malaman na siya ay nakapasok sa bitag na itinakda ni Nanggang Bolang ng hakbang-hakbang. Natatakot akong huli na para maintindihan niya ang lahat ng ito. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Han Tianyang na siya ay mula sa nakaraan, at mapipigilan niya ito sa tamang panahon. Kahit paano nabuo ang transaksyon sa pagitan ninyo, kung ano ang ipinangako niya sa iyo, hindi ka makapaniwala sa kanyang mga salita, siya ay isang taong may pinakamataas na interes, ganap. Bago matapos magsalita si Han Tianyang,
Direktang sumabad si Aaron, dahil para sa kanya, ang mga sitwasyong ito ay hindi maaaring umiral. Hinding-hindi maglalakas loob na bilangin siya ni Nanggang Bolang kahit na magkaroon siya ng 100 tapang. Ang lakas ng Aaron ay ganap na ipinapakita sa harap ng Nanggang Bolang, dapat niyang malaman ang mga kahihinatnan ng pagkalkula ng around ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Ang pinakamahalaga, ang tinatawag na pag-alis ng Aaron ay walang kinalaman sa Nanggang Bolang. Iyon lang ang wishful thinking ni Han Tianyang. Lolo, walang kinalaman talaga ang negosyo ko kay Nanggang Bolang, at si Nanggang Bolang ay utusan lang sa harapan ko. Sabi ni Aaron, lingkod. Umiling si Han Tianyang matapos marinig ito. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Nanggang Bolang at kung anong klaseng paraan ang mayroon siya. Paano siya magiging lingkod ng Aaron? Aaron, gusto mo bang magyabang sa harap ng lolo mo? Isa pa, hindi ko kayang ipagmalaki. Sobrang kabalbalan. Akala mo ba hindi ko kilala si Nanggang Bolang? Sabi ni Han Tianyang. Walang magawa ang mukha ni Han Sunny. Iba ang paghanga ni Nanggang Bolang sa kanyang mga alipin. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring paniwalaan ni Han Tianyang sa Ayla. Sa ilang salita, si Han Tianyang ay dating papi ni Nanggang Bolang. Ang takot niya kay Nanggang Bolang ay katulad ng pagtrato ni Nanggang Bolang kay Han Sunny. Huminga ng malalim si Aaron, para makasiguro si Han Tianyang, tila kailangan niyang sabihin kay Han Tianyang ang ilang katotohanan. Ang buong pamilya Han, bilang karagdagan kay Han Tianyang, walang sino man ang karapat-dapat sa pansin ni Aaron, kaya ayaw niyang umalis, na nagdulot ng anumang pinsala kay Han Tianyang. Tingnan mo kung ano ito, lolo. Aaron mula sa kanang kamay, talagang lumitaw ang isang bola ng kulog, at nagbigay zizi electric shock. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Han Tianyang. Bahagyang ngumiti si Aaron, at ang bowl ang kulog sa kanyang palad ay biglang naging bowl ang apoy, na nagliliyab ng nagngangalit na apoy. Pagkatapos, muling nagbago ang bowl ang apoy. Isang napakaliit na buhawi ang nabuo sa palad ng Aaron, ngunit bagaman maliit ang sukat, hindi maaaring baliwalain ang sumisipol na hangin. Diretso itong tiningnan ni Han Tianyang. Ang Aaron ay tila nagiging magic, na ginagawang lahat ng uri ng natural na anyo ay nagbabago sa kanyang palad. Ikaw, kailan ka pa natutong mag-magic? Nagtatakang tanong ni Han Tianyang, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi lang ito magic. Lolo, ito ay hindi magic, ngunit ang kakayahan na mayroon ako. Ang kakayahang ito ay maaaring makasakit ng mga tao. Aaron matapos, biglang isang palad push out, harapin ang kanyang pader, direktang tumama sa isang malaking butas. Kasabay ng umuusbong na tunog, hayaang tumayo si Han Tianyang. Matapos kuskusin ang kanyang mga mata, natukoy ni Han Tianyang na ang kanyang nakikita ay hindi isang ilusyon, at ang kanyang ekspresyon ay mas nakakagulat. Ito. Ano ito? Hindi makapaghintay si Han Tianyang na magtanong. Hindi direktang nagpaliwanag si Han Sanchen kay Han Tianyang. Sa halip, ikinwento niya ang nangyari sa pamilya Nanggang noon, kung paano binago ni Han Sanchen ang kanyang personal na kakayahan sa pag-ataking iyon, at kung paano siya tumulong. Nalutas ni Nanggang Bolang ang gulo matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Han Tianyang ay hindi mailalarawan na ang kanyang mga mata at na-dislocate na baba ay halos bumagsak sa lupa, na lahat ay nagpapahiwatig ng kanyang panloob na pagkagulat. Ibig mong sabihin, nagawa mo ang isang pagsalakay ng mga armas, kakayahan ng tao. Napabuntong hininga si Han Tianyang at nagtanong, oo, kaya si Nanggang Bolang ay parang utusan sa akin, dahil ginagalang niya ang aking kapangyarihan. Sabi ni Aaron, ang ganitong bagay ay mahirap tanggapin ng lubusan ni Han Tianyang sa ilang sandali, ngunit alam niya na ang Aaron ay hindi kasing simple ng mga ordinaryong tao. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos at tumalon sa mga hangganan ng mga mortal, ang lugar na pupuntahan mo ay wala sa lupa, tanong ba ni Han Tianyang. Dahil ang Aaron ay may pambihirang kapangyarihan, ang kanyang tinatawag na pag-alis ay tiyak na hindi kasing simple ng pagpunta sa ibang bansa. Oo, ang lugar na pupuntahan ko ay tinatawag na ang mundo ng Xuanyuan ay isang mundo sa kabila ng daigdig, sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.